Good morning po. Good evening po pala sa inyong lahat. So, again, andito na naman po tayo live for this evening sa araw po ng Lunes. So, kumusta po kayong lahat sa sining kagabihon? I hope nga ara mo sa maayo nga kahimtangan. Kagpasalamat sa Ginoo sa iya kaayo, sa iya proteksyon. Salamat that He always send or charge His angel to each and every one of us to minister and also to protect us according to Psalm 91 verse 11 that He will charge His angels toward us to protect us. At kag kita uyatan gid nila pataason gid so that hindi gid mapilasan ang aton mga tiil. Siling sa Psalm 91 verse 11. So, even in time of sa time po ni Mary, an angel appeared also to her at binigyan siya ng instruction and binigyan siya ng favor ng Diyos na magkakaroon siya ng anak which is our Lord Jesus Christ, our Savior. So, Mary was only an instrument by God para po the Spirit manifest in the flesh so that He can dwell among us. It is a plan of salvation. So, pasalamat tayo this coming tawag nito, this coming Christmas Day, which is na buong mundo po ay hindi naman hinihusgutan kung ano gid ang adlaw o ano gid basta ina na ang panahon kung sa din ang tanan nagpapasalamat because there is a savior in this world and na nagkari para ihatag ang tanan, his words, gospel, and then everything was being imputed to him, all our sins para matanggap po natin yung righteousness na yon in Christ. So that the most important thing in this life is the salvation. So, pasalamat tayo sa Diyos, sa iya kaayo, especially the Word of God, and also His presence, and also the blessing, the favor, the healing sa aton niya kinabuhi. Wala kita takos or kaangay kag wala kita mabuhat kung wala ang Diyos sa aton kinabuhi. So, now for tonight, let us continue our lesson. Lesson 11 pa rin po tayo in God's Plans Revealed. So, pag sinabi po natin God's Plans Revealed, so, napakaganda po itong itong balasahon ngayon nga kung sa din, ini naghahatag sang medyo deeper nga faith magahatag sa aton sang ibalo heavenly wisdom so that our faith hindi lang paigtingin or hindi lang magiging matatag but even talagang establish na nagkakaroon tayo ng doktrina, ng teaching talaga which is na hindi maihiwalay sa atin because as being a believer, nagkakaroon tayo ng tawag nito, nagkakaroon tayo ng relationship or deeper or intimate relationship sa aton buhi nga Dios nga kung sa diin hindi lang as being our nagbi-bless sa aton, hindi lang naghahatag sang tanan but even deeper than that or more than that or even naghahatag pagid sang to know Him better or kung gaano ba kalaki ang ating Panginoon. So hindi lang tayo na nakikinig sa aton Ginoong Hesukristo pero talagang we live according to His word. So for tonight, allow me again to share with you the Word of God for this evening. So, nagpapasalamat tayo, Brenda Limbaga Villa Duilid. Good evening po, Pastor and family. So, maayong gabi man sa kay
Ma'am Brenda Limbaga. So, and then, kay Mar, no? So, pasalamat tayo sa lahat-lahat po, no? For almost 2 years na tayo, no? Silang ka samyaw, sang pulong sa Ginoo. And even, no, nagpapasalamat din ako, no, sa lahat ng mga Pentecostal na every morning mayroong mga devotion. So, halos lahat, no, pinapasahan natin ng mga lahat ng mga preaching about this live streaming. So, pasalamat tayo dahil maski sino na. So pasalamat tayo because sabi nga, it is our Lord Jesus Christ says that the true happiness of this life is by hearing the word of God. To all the believers, by hearing the word of God and by obeying it. And also, sabi niya kay Martha, pabalik-balik na sinasabi niya, sa atin din, na sinasabi niya, only one thing is needful or kinahanglan sa siningang kinabuhi, and that is the Word of God. That's why He came in this world, and then, para maipakita niya, actually, yung healing, yung blessing, yung multiplication, ay napakasimple na gawain lang yon sa Panginoon eh. Napakasimple lang yon. So, ang importante, kung ma-heal ka, ang importante, dawaton mo siya. Because, hindi lang yun ang magagawa ng Diyos, but even, our salvation. That's why, without the Word of God, so, hindi kita maglautanay. Yung importante, yung patient and also perseverance. Sa aton nga pagtuo. And dragya po nag-connection ang aton nga Word of God for this evening. So, bear with me as I'm going to preach with you again for tonight, the Word of God. So, pray tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory for this evening. Lord, I pray and I ask for anointing, and I ask also give me courage and also wisdom, knowledge and understanding, as well as a boldness as I'm going to exhort your word, and also anoint all the ears of thy hearers, and also bless them whatever they will going to put in their hands. Let it be multiplied, increase, and bless it. So ikaw gid magahatag sa ila sang promotion, ikaw gid magahatag sa ila sang healing, and supply all their need according to your riches. So salamat Ginoo sa imo kaayo, kag ikaw gid ang Dios nga amon ginaalagaran, and everything, glory and honor belongs to you. In Jesus name I pray. Amen. So salamat mayong gabi sa inyo tanan. Kag pasalamat sa United Pentecostal Church. This live streaming is brought to you by United Pentecostal Baguio Church of Bigawayan, headed by our Pastor Neil Aquesta, Teacher Melody Aquesta, and family, and also sa lahat po ng mga elders nagpapasalamat tayo sa kanila, Villadulid family, sa lahat-lahat po ng mga LM, sa LM President, our very own member of the Sangguniang Bayan of Municipality of Lubungan, si Sister Nena Di Villeres, and also regards to Brother Boy Di Villeres, and also Floro family, Sister Lydia, and then Armada family, Villa family, sino pa ba? Aventura family, Susi, Villanueva. So, and then sa lahat-lahat ng mga taga Kimarayan. So, sino pa ba dyan? Susi, so Panilla family, and then Halanduni, lahat ng mga friends natin dyan. And then sa lahat ng mga kay Brother Ju, belated happy birthday niya pala kahapon. So, nandun kami together with our president, Brother RB Armada, and also Jimmy Bantolo, our secretary, secretary ba natin si and also lahat po ng mga taga Bulukawan,
sa mga Palomero family, si Bugan, sino pa ba? Martizano, so sa lahat-lahat po sa inyo, no? So, and then Nalangay family, Cabalbal family, Aquesta family, so lahat-lahat. So, mayong gabi, no, sa inyo tanan. So, salamat tayo sa ila, no? Kagdiriman sa Tumigo, diri sa Poblacion 3, Poblacion 2, Poblacion 1, no? The entire barangay of this municipality of Pigawayan, no? So, mayong gid, no? Nga pasalamat ta sa Ginoo nga ang iyang provision, ang iyang supply hantod karon continuously nagadaloy, no, sa sininga munisipalidad. So, no, salamat tayo, and we always pray, no, na ang Dios gid no magahatag sang kaayo sa sininga banwa, no? Because, no, sabi niya nga, the government is upon my shoulder. So everything, no, in this life, in this world, ginatag-iang da panag-iyagid ng Ginoo. Even the people, or even a person or individual who is in that possession, no, ang Diyos pa rin ang nagbigay niyan. So, but we have the freedom kung anong gagawin natin, no? But that's why we always pray that God will going to, no, to put in their heart, no, which is what we call this one, the righteousness, so that they will reign in life through the one which is our Lord Jesus Christ. Kung andun yon, yung righteousness na yon, magapuyo sa ilang tagipson, so there is compassion, no, they will serve what is right and do what is just, no, for these people of God, no, especially to the entire country of the Philippines, no, ang Diyos gid magahatag, no, kaya ang pinaka-importante yung leader na stricto, which is, no, naga-implementar what is, no, what is, ano tawag nito, what is the law, no, that is, no, that was being, no, naibutang, no, dira sa aton nga constitution, no, kay kung hindi, no, lalong-lalo na, no, not hindi lang yung ating presidente, which is, no, he has given a sovereign power, no, na pinaka-powerful sa lahat, na isang mando niya lang, no, and also all who is in the position, no, kasi baka maglilipa na naman, no, ang mga drug addiction diyan, no. So dapat, no, we should be always alert, no, because, no, the government is the people, not the people na aras sa Kristo, no. You were only in that position to serve, no, the people, no, because it is the people who give all the taxes. Lahat po yan, no. So nandyan kayon para magsilbi at bantayan, no, ang aton nga, no, ang aton nga, ang palangga nga bayan sang aton nga sang Pilipinas, no? Kasi kung ganon, no, it is between about God or mammon, no? So, no, dapat hindi kita magkompromiso, magkompromise sa aton pagtuo. So sabi nila, no, we nagbibigay tayo ng mga statement na yan because why? You know, hindi naman we are under in this constitution, no, as well as, no, in this life or in this country, lahat po, no, tayo, we should be salt and, no, light of this world or light of this place, no, sa aton yung mga katauhan, no, that we should be, no, bold, no, and have courage, no, to say something for what is the good, no, for what is, no, sa kayuhan, no, sa aton nga nga banwa, sa aton nga lugar, sa aton nga bansa, no, no, mas maayo nang kalakata nga wala ta sa may ginabalikdan, ibase kung, no, damo naman sang, no, that is, no, if you will be under in that kind of ng mga bagay, so it is the evil who is working, no, on your life. So mag-iiba yung isip mo, baka, no, because mawadaan ka, iba-iba yung isipan mo. So, no, for tonight, without any further ado, let us,
now go on to the Word of God, which is the very most important thing. So, siling niya, no, it is the sign of His coming. Ang sinyalis ang iya nga pagbalik liwa, no, sa diri nga kalibutan, no, in this world. So, let's focus on these two signs. Meron pong dalawang signs that are true and present in each generation. And they will be even more visible as we approach the end of this age. So, mayroon pong dalawang sign, no, that are true and present in this generation na aring matuod gid kag ara na gid sa siningay ni rasyon. And they will be even more visible, no? Kag makita na naton, visible na makita naton ini nga mga sign as we approach, no, habang nagapalakat no, sa sininga end time, or no, after Jesus Christ, no, resurrected from the dead, no, that is the time of the latter days. Yan na po ang umpisa sang sininga last days until now, until the second coming. So siling niya in Timothy chapter 4 verse 1 to 2, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. So sabi ni Timothy, sabi ni Paul, sumulat po si Paul kay Timothy, now the Spirit expressly. So butsing ganon, even though Paul siya nagsulat, pero it was inspired, no, by the Holy Spirit. So it is the Spirit nga nagahatag, no, sang wisdom kay Paul. Says that in the latter time, sa ulihing nga panahon, nga adlaw sa linya, some will depart from the faith. No, ang iban, maglayo siya, maghiwalay siya sa ila pagtuo. No, sa hiligay nun, kung basahan mo na, madamo sa mga Kristiyano, mga believers, nga magtalikod sa ilaw, no, sa ila nga pagtuo. So, it is future. No, sinabi na yan ni Paul, no, future to siya. So, yun ang mangyayari in the future sa mga ulihing adlaw. Giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Mas bibigyan pa nila, no, sang halaga. Mas tagaan pa nila sang pagtagad, no, ining mga deceiving spirit and doctrines of demons. So alam naman natin, no, na hindi tayo dapat malinlang because ining mga klase ng mga doktrina ay mayroong talaga yang mayroong ino-offer, no? Means talaga pera yan. No? Or whatever the material things. So speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. So the latter times began with Christ's resurrection. Sabi ka nga kanina, no, ito po ay nag-uumpisa in Christ's resurrection and will continue hanggang ngayon until His return. Kaya nga, we are in the time of grace. Ara kita sa panahon sang grasya. Pero ining grasya, hindi ginasta sa katapusan. Because God will going to magkakaroon ng rapture and then magkakaroon ng great tribulation and there is judgment. So may katapusan gina. So, amo na nga, hindi na natin pagulaton pa ang ulihing adlaw, kundi adlaw-adlaw, we should always be ready. Kasi hindi binigay ng Diyos kung kailan So, tuloy tayo. So, when He will set up His kingdom and judge all mankind, lahat ng tao, no, ay kanyang i-judge pagdating ng panahon. So, unang sign, no, sign of His coming, unang sign, no, ng kanyang pagbalik, spiritual deception. So, pasalamat tayo na ito pong yung ating ginagamit na God's plans revealed. No, ito po yung itong GPR na to, ito po yung ginagamit, ito po yung nagbibigay sa atin, nag-establish sa atin na dapat
hindi tayo malinlang, no? Kaya nga sabi ni Paul, no, in latter times some will depart from the faith. Ang iban magtalikod sa ila pagtuo. So, kaya sabi niya, no? And Jesus answered and said to them, take heed, no? Tigaan nga naton pagtagad, no? Ining aton nga kaluwasan, no? Ining aton nga na tawag sini, aton nga natanggap, no, nga kaluwasan, that no one deceives you. So kinanglan, no, magbantay ta, no, nga wala, hindi kita malinlang, no, hindi kita matrick, no, sang evil, no, sang evil doctrine, no. For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. So may ara nga magasiling nga sila mismo, no, ang kung hindi sa ila, no, hindi gid maluwas, no? Which is the only one who gave his life without blemish and without spot 2,000 years ago, and it is our Lord Jesus Christ, no? Kaya nga, no, that's why lahat po tayo, lahat po ng mga believers, lahat po ng mga pastors, no, just like for example in our organization, which is very very nakatuon doon talaga in the Word of God, which is the apostolic doctrine, teaching, rather, di ba? Kasi yun ang pinaka-importante, no? The number one important in this life is the salvation, no? Kaya nga sabi ng Diyos, no, hindi ibig sabihin na salvation na lang lahat. Ang sabi ng ating Panginoon, seek God first, and all these things shall be added unto you. So, no, titingnan mo, kung uunahin mo ang Diyos, dadaloy lang sa'yo. Yung lahat ng mga bagay na yan. Yun ang sabi niya. So, hindi ka na maghihirap pa. Because in time, no, of His ministry, kung ara ang presensya ng Diyos, wala din sa actually yung healing, yung blessing, yung pabor, yung pag-multiply, lahat-lahat yon, napakasimple lang yon sa Diyos, no? According to His words lang, sinasabi niya lang, no? Amen, no? Praise the Lord. So good evening, Pastor Don, sabi ni Pastor Neil Aquesta. So our very own Pastor Neil Aquesta. So pasalamat tayo. So yun po, no? So, kailangan magbantay ta, no? For many will come in my name saying, I am Christ, and will deceive many. That's why, it is very important, hindi lang po pagtanggap in baptism and also receiving the Holy Ghost, para and then po, keep on hearing and hearing the Word of God. Kailangan kita mamati pirmi. Kailangan kita magbasa pirmi. Now, by knowing God is to connect into His presence, and by knowing Him, we should build, no, a deeper or intimate relationship, no, sa iya. No? Papareho ba, no, sang pangluyag ka, no, sa imong asawa sa una, or may ginaligawan ka pa karon? No, lahat ng detalye, maliit man o gamay, ginatanaw mo gid para sa iya. Para may baluan mo gid kung sino siya. Pero hindi mo gani pa may baluan hangtod hindi ka mo mag-updanay nga duha, no? Habang nag-updanay na ka mo, may mga strains pa, no, nga mga ugali. But you keep on knowing, no? Para hindi ka para hindi ka magsisi, di ba? So ganun din po, no, sa ating Panginoon. So there is testing every time. If every time you will decree and declare about that word, no, of promise, mayroon talaga yung testing, mayroong talagang nag-aagawan, nag-aagawan yung evil at saka yung ang Diyos Pero if you keep on, if you hold on your faith, talagang alam natin at the cross, ang Diyos talaga ang nagiging victorious. That's why in every ways, no, lahat po ng mga panginanglan lahat po ng mga ginaano natin sa kinabuhi natin, no, dito natin ipaagi in, no, and kneeling or sa pagpangamuyo. No, hamakot mo si Paul sa shipwreck, no, na kung kasadiin kasala na sila, hindi nila ibaluan, pero siling ni Paul, no, nagambal ng Diyos akon, siling ni Paul, no, nagambal ng Diyos akon nga stay in the boat,
Kung hindi ka mo magpati sa instruction ko, maglumpad ka mo, mapatay ka mo. Sige nga. Pero if you will stay in the boat, hindi ka mo mano. That's why this faith stay in our Lord Jesus Christ. No? Kung ano po yung nagbibigay sa atin ng saya, kung ano po yung nagtawag nito, nag-comfort sa atin, it is the Word of God. That's why, no? Sometimes nga maiisip mo, no? Maiisip mo na, no, parang ano naman to, ganito, pero sometimes may papadala na ang Diyos ng Word lang eh. Ng salita lang eh. No? No? Siguro nila, oy, no? Permita makita ni si Dudoy sa kan, no? Sa una niya, hindi puslan eh. No? No, may word nga hindi grabe, no? No, totoo 'yun. No? pero ganoon talaga eh. Wala tayong magawa eh. No? Ganoon talaga eh. So, pasalamat tayo, it is only by the grace of God. So sometimes, sabi nga, we always move on. No? Move forward. No? Always our mind, ang aton yun nga isip, our thoughts, na always dito lang nakatuon, no? Sa aton Ginoong Jesucristo. Now, huwag na natin intindihin yung mga nagligad. No? Kasi nga, in times of Abraham, yung sinabihan niya si Lot, and then, an angel of God, nagkaroon ng instruction, run for your lives, at hindi lang mabagal na takbo, hindi, mabilis na pagtakbo. No? Save for your own life, sabi niya. No? So, takbo, agad sila niya, hindi na kamo magbalikid kung ano pa ang ara dito sa Sodoma kag Gomora. That's why in our faith, hindi na tayo magbalikid kung ano pang mga nagligan o ano pang mga, no, ano pa tong mga kamalasan to, ano pa tong mga nadula sa imo, no? O ano man, no? Because, no, yung Word of God is always bago. No? Kaya, no, yung asawa niya nagbalikid, hindi siya kagwanta, nagbalikid siya, no? She became a pillar of salt. Kasi hindi siya namati sa instruction eh. Simple na instruction eh. Hindi na ka mo magbalikid, lagan gid ka mo. So muna ka, hindi na magbalikid sa una. Kasi we must always move on. Go on. No? To the Word of God, to our Lord Jesus Christ. Nandun lahat yan. No? That's why, no, ganun yun. No? Sabi niya, no, this remind us that religious imposters, we're talking about the sign of His coming, this remind us that religious imposters will appear in every generation. So may aragin nga mga nagabalat kayo, mga pike, no, nagapakunuhay, nga mga holy pero hindi, no? Or nagakunuhay nga silagid, no? Silagid ang way, ang ilagid nga tawag nila, ilagid nga church, no? No, it is the Word of God. It is our Lord Jesus Christ is the door, no? The way and the truth and the life. So as we approach the end of the age, people will be easily manipulated. As we approach sa ulihing adlaw, bisan karon nga panahon, habang nagagapit, nagakabudlay ang kalibutan. So amo na nga may mga tao nga mag-anugid nga tungod sa kabudlay, dito gid sila magkapot. So sometimes, ma-deceive na. That's why it will lead to a rise in spiritual deception. So kung ara na ang pagdamo na sa mga mangilad, no? Hanggang sila nga, hindi na pwede. Hindi na kinanglan sa water baptism. So anong kinanglan ta? No? Because it is, the Word of God cannot be broken. No? Within our own wisdom, madamo nga naga-testify ng mga tao na kung sa diin, kanang na dulaan na sila malay. It means, napatay sila, pero nabuhi sila liwat. Ang sabi nila, itong isip ay itong isip na to, andun lang sa isipan natin, ganun lang kaliit. Pero nung nawala na, it means na naranasan nila na namatay sila, hindi nagliwanag ang lahat na para bang ang lawak-lawak. Kaya nga, habang buhay tayo, ito lang yun eh. Ito lang nandun lang sa kaisipan natin, napakaliit. That's why, if we were in the presence of God, no?
in spiritual realms. Napakalawak eh. No? Kaya nga, ang Word of God, even though araw-araw mo nang sinasalita yan, araw-araw, kaya yung iba eh, sinasabi nila, no, every time may mag-preach, nililista. Okay lang yan, nililista mo. Pero kung sinasabi mo, ay hindi naman ako mabless kasi yun lang parating, ano niya, edi, no, ma-deceive ka with your own selves. No? Kasi, no, dahil gusto mo rin pala eh, magwali, di ba? That's why, no, lahat yan, pabalik-balik lang yan. But it is, no, mabatsagan mo na may aras ang power because of the Holy Spirit. Dahil yung kasalanan, pabalik-balik lang naman eh. No? Amen. That's why we should always be sensitive, no, sa Word of God, to His presence, to His message, kasi mayroon talagang mensahe yan. No? Sa isang oras na sinasalita ng mga pastors in the pulpit, merong isa dyan na para sa iyo. No? Amen. So, tuloy tayo. So, in sign of His coming, people will follow anyone who speak with authority and promises to help solve their problems and give meaning to their daily lives. So, lalong-lalo na, no? Yung magsasalita, yung may mga ara sa autoridad, no? Nga talagang bibigyan ka ng promesa, no? Parang, kuha naman tayo, tama din, di ba? Yung iba, kung ako lang ang magdaog, ihatag ko sa inyo, muna, no, di ba? Daming promesa. Pasalamat tayo, we have the leader who has a compassion, no? No, na talagang andon. So, lahat na dawat sa banwangan eh, sa mga blessings, sa mga pabor, para it is about, no, through prayer. No? And also, God remind us na wala gali imposible. So, sabi dire, authority and promises to help solve the problems and give meaning to their daily lives. So, kung dito lang ang aton nga hope, sometimes hindi nila kaya. Pero, kung we always worship and give praises to our Lord Jesus Christ, matingala ka na lang na hindi mo, no, hinihingi mo sa Diyos, pero ang Diyos ang bibigay ng tao to bless you. No? To give you, no, your need, your supply, everything. If what? If you seek His presence, His face, seeking His face, not only the hands of God, no, deeper, intimate relationship, no, to our Lord Jesus Christ. So, sabi dito, no, we should not be surprised at what Jesus said, that such teacher come in His name. So, hindi kita masurpresa, no, kung may mag-abot ng mga teachers, may mag-abot ng mga magwawali, no, sa iyang pangalan, nga, no, trying to deceive us. So, tayo po, no, hindi po tayo nagsasabi na if you were going to be baptized, no, and kung magbautismo ka, magiging United Pentecostal ka. No. No. So it is about the teaching. It is about the doctrine, no, of this, no, organization. But we baptize in the name of the Lord Jesus Christ. And it is our Lord Jesus Christ will going to what? Will going to, no, baptize, no, the gift of the Holy Spirit, no, sa mga nabautismuhan. So, ang Diyos na, ang Diyos, no, mismo ang kita, no, ang mga pastors, no, ang mga ang naghahatag sa mga pulong, ang Diyos gyapon ang nagapatubo. So the danger with spiritual deception is that always very clever and conniving. So, ibig sabihin, itong mga spiritual, no, deception or paglinlang, no, they were always clever. Matatalino din sila. Very skillful or scheming to do harm. So, amo na nga bantay kita kung mahina kita. No, that's why we need only, not only by hearing His words, but give time to read, no, His words. Because kung mabasa mo po lahat yan, hindi ka po ma-deceive. Kasi, no, someone will say nga, kung hindi ka magtuo, no, tungkol sa pagtuo lang, maluwas. Pati ang demonyo nagtuo. No, but siguro maluwas. No, it is about faith and action.
And also, you need to receive the Holy Ghost. Because the gift of the Holy Ghost or the Holy Spirit is love. No? Ano pa yun? Siyam ata yun eh. If I'm correct, kindness. Ano ba yun? And then, perseverance. No? Faith. No? No? And then, marami pa. No? If you have that, then makikita na you are the Son of God. No? It means, no? Ang balaang Espiritu nagapuyo sa imo. Pero, kung madali ka magalit, no? Madali ka mangakig, madali ka mangluod, so it means, no? Hindi mo pa naiintindihan. Ibig sabihin, if there is bitter or anger or something wala ka pang, hindi mo pa kaya magpatawad, it means, no, mahirapan eh. That's why I doubt talaga dyan eh. No? How can you receive the Holy Spirit if there is, no, mayroon pang hindi maganda dyan na kondisyon sa puso mo eh. No? It is very important because we need to be holy. Because God wanted to dwell in our heart. Because He wanted to bless us. Kasi nga, no, it is Potiphar, no, na sinabi niya, the Spirit of God was with Joseph. And Joseph, no, was a prosperous man. So, no, talagang yun talaga eh. No? Kung andun yung Espiritu ng Diyos, dun talaga dadaloy ang panalangin. No? Yung hindi mabibili ng pera, yung peaceful na pamumuhay. No? Kahit anong meron ka. If you worried, no? Kasi sino bang hindi ma-worried sa mundong ito? Kahit anong meron ka, alam mo na may katapusan eh. Alam mo na this flesh will deteriorate and will go into decay. Madunot lang. Kag sino lang ang makabenepisyo? Ang ilamon. Pagabot sa panahon. Pakupao mo sa Ginoo, ibalik sa lupa. Di. No? Di, kundi gani, kung yaboy dito, mag-cremate ka, yaboy ka dito sa dagat, yung isda lang. Kung ano magyapon na, may lamon magyapon sa dagat. Di ba? So, wala. That's why, the most important thing is spiritual. No? Yung spirito. That's why dapat pumapangibabaw talaga yung spiritual realm. Which is the very prayer, no? Ni Paul, if I'm correct, ni Paul nga sabi niya that the Lord God will open or enlighten the eyes, no? Enlighten the heart of each and every individual. Or open, no, their eyes in spiritual realm. Amen. So, Nino Villaduid, good evening, Pastor. Mayong gabi na kay Brother Nino. And then, saan na tayo? And then, Paul warned that Satan disguises himself as an angel of light and his servant as servants of righteousness. Isipon natin nga si Satan, angel din siya. Pero, nahulog siya because of being pride. Because of pride. Amen. Satan does not come in a red suit with horns and pitchfork, laughing wickedly as he promises to take you with him to hell. No? Hindi yan si Satan na mag-appear siya, no, or ara sa sininga kalibutan, no, nga may ara sa sungay, may ara sa tong trident nga tong daw pork, no, fixed pork na ginasiling, no, hindi to mo yan, no, nga kung kabasa ta kung mix or kung kabasa ta sang tawag sila sa mga inquirer ara dito sa may mga dito nga mo to itsura ni Satan, no, yun lang ang nasa isip ng writer para ma-establish siya, para ma-determine mo kung ano ba kung ang evil, no, o hindi, di ba? So, hindi ang mutiya. Sometimes, no, mga gwapo, gapon. Mga gwapo, no? Laughing, no, wickedly as he promised to take you with him to hell. No? Sometimes, napakabait nila, akala mo kung sino na hindi. Pero, no, iba gali ang tumong nila. No? Dadayain ka. No? So, he comes offering greater light. Yun po, on difficult issues.
No, his servants are not outwardly, obviously evil as well. Yung kanyang mga sumulunod, hindi niya po tawag sini, no, nga mga ano kay kung makita mo may sungay na hindi ka na magmalapit, hindi ka na mag ano pa, hindi kita mo. Pero kung no, manami, kaaya-aya, hindi makinig ka talaga. Pero you need to have knowledge about the Word of God. Kasi para hindi ka ma-deceive. No? Kung ano man, no, even though kaladlok about this revelation, about these end times in the latter days, hindi ka maglabot, pero wala man katamay mo, kundi prayer lang. No? Prayer lang. No? Kaya kung ara ang prayer, ara ginang panalangin. No? Ano bang maayos sa sininga, no? No? Pabalik-balik ang ginasiling natin. What is the greatest event na mangyayari? No? Kung you will be caught up going to the clouds. No? Kung magkayab ka, you will be ascended. Going up there, no? Sa clouds and meet your Creator, no? Our Lord Jesus Christ, there. And the air. No? Sa forever. Amo tong pinakamayo. No? So, kagsiling niya, they pose as servant of righteousness. No, ito yung para hindi tayo ma-deceive. They pose as servant of righteousness, promising freedom, while inwardly they are enslaved by various lusts. Jesus warned us about wolves in sheep's clothing. No? Talagang, no? Mga wolves gali sila pero nagabayo lang sang pareho sang sheep. Their disguise enable them to mix among the flock, but their aim is to destroy for their own benefit. Aral lang kunuhoy sila dra, no? Pero ang ila nga tumong is to ruin or to destroy for ang ina nga mga butang, no? Ang mga believers for their own benefit. No? Ang ila lang pirmi ang isip, ang ila interest. Kung anong makuha nila. Kung ano ang nila, they always build about the kingdom of this world. Amen. So, no? In Matthew chapter 7, verse 15 and 2 Corinthians chapter 11, 14 to 15. So, in Colossians chapter 2, verse 4, Paul warned. Nag-warning si Paul. Sabi ni Paul, about those who would deceive you with persuasive words. So, no? Bantayan natin nga basi ma-deceive kita, malinlang kita ining mga mabulaklakin, no? Na mga pananalita. No? Lahat ibibigay ko sa inyo. Nagabalak ba? No? Na persuasive means yung paghihikayat. Bibigyan ko kayo ng kalayaan, di ba? No? Kaluwasan. No? They were promising deeper knowledge of mysteries and secret wisdom that would help you in your Christian life. But they were promoting a message that appealed to the flesh. So pero ang ulihigan no, para lamang gyapon for their own benefit, for their own interest. Amen. So they claim to have a deeper philosophy than the simple gospel of faith in Christ. They claim to be more holy than apostles because of their self-denial, rules, and severe physical treatment. Colossians 2 chapter 23. So, gina-claim nila nga mas balaan sila kaysa sa mga apostoles. No, bantayan natin. Kay ang mga apostoles, sila gid ang reliable, kag sila gid ang may mahalaga, no, na rule. Especially in our doctrine. Why? Dahil nandun sila Nandun sila nung andyan yung ating Panginoong Hesus Kristo. Andun sila, nakausap nila,
nakipagtalastasan sila, nandun sila, nakita nila yung patay na buhay, nakita nila, no, many thousands were healed, no, in the time of our Lord Jesus Christ, and that rock, or the cornerstone, no, ay pinaigting pa, no, pinasulid pa, no, all the apostles, all the prophets, no, about their prophecy, about this Lord Jesus Christ, nga mag-abot. So that's why, the very center of this Bible, of this scripture, is our Lord Jesus Christ. No? Dati-rati, kung dito po ang ating Panginoon, dito pa lang ang Old Testament, ginapropesiya niya na about this great, no? No, the one na mag-abot, which is our Lord Jesus Christ. And then, dito naman yung mga apostles, which is testifying about our Lord Jesus Christ. And then in the second coming, sino pa mag-abot? Our Lord Jesus Christ. That's why all our heart should be connected to Him. No? Nga aragid through Holy Spirit. Amen. So tuloy tayo. They were promising, no? Sabi nga yan, they claim to have deeper philosophy. They claim to be more holy, the apostles, because of their self-denial. No? So, but they were promoting a religion that feeds pride. Not the message of the cross. Ang ilang yung gina-promote, no? Ang ilang religion. Hindi yung cross. Yung totoo. Yung genuine repentance. It's amazing how many different teaching and teachers continue to pray on the Lord's flock today. But thank God we are not ignorant of their devices. So madamo nga mga musina, no? Pero pasalamat ta nga ang Diyos ya, no? nga hindi kita naging ignorante, no? Sa ilang nga nagkaroon tayo ng knowledge, na hindi tayo madali-daling malinlang, no, sa mga bagay na hindi tayo madali-daling mauto-uto, no, sa sina nga mga tawag sa sina nga mga teaching. Because of what? Because, no, kung mayroong magsalita sa iyo, and then alam mo yung buong Biblia, no, he cannot hindi kanya masukat hindi kanya malinlang kasi no, itagpi-tagpi niya lang no? Kukuha lang siya ng verse, pupunta naman sa next verse, pupunta naman sa doon sa kabilang verse. Pero no, if you read the Acts chapter 10, no, the life of Cornelius, andun na lahat no? I will say it again, Cornelius ay isa ka Gentile who is a prayerful. Regularly he prayed, and then he give alms to the poor, and then napaka-respetado niya ng tao, and all the Jewish people, sabi doon all the Jewish people, no, ginarespeto siya because of being good to them. Pero nagpadala pa rin ang Diyos, no, ng anghel, or the Spirit of God, no, manifest, no, sa sinang anghel, appeared to him. And then, nagbigay ng instruction na mag-send siya ng tao papuntahin kay Simon Peter. Ganun din si Peter para hindi siya matakot dahil yung mga Hudyo ay ayaw nila makipag-halubilo, makipag-associate, no, sa mga hindi Hudyo. Pero, pero nagkaroon ng vision. Ginlapagan sa Ginoo sa pinakalapad ng tela. No? Ano tawag doon? No? And then, nandoon ang lahat ng mga pagkain. Lahat ng mga four-footed animals. Tagang yung mga mahigko according sa ila. Magkuha ka magkaon siling sa Ginoo. Pero yung vision na yon, na kung sa diin, wala na sang mahigko pa. No? Especially sa mga Gentiles, kag sa mga Hudyo, pare-pareho na lang. Kay giluwas, kay gilimpyuhan na sa Ginoo ang tanan. Muna nga, ang tanan, no, gilimpiwan na sa Ginoo. So, it is about us. Because God give us freedom, no,
sa pagpili whether we were going to choose him or not. No? Simple lang man eh. No? Kung kung isip-isipin mo, adawaton mo kita Ginoo kay gaman, sa una kusog ka pa. 20 onyos. Grabe, no nga pa. Pero karon, may haragin ka baguhan sa una, damo lang buhok na. Karon wala na. No? Sa sunod, ngipo na. So, muna nga, masiling tayo, nga, ang lawas gid, nagahina, di ba? So, wala gid, mabalik gid ta. So, no, wow, gid sa Ginoo, the breath of life, nga ginhatag niya sa aton, nga halin sa iya. Pero gusto niya, without blemish and without spot. Kailangan tinlo. So, di na ta. So, the second one, the number 2 sign of his coming, yung una, spiritual deception, and then the second one is widespread apostasy. Itong lusubang pagtalikod, lubusang pagtalikod, no, sa pagtuo, no, or widespread, lumantad na eh, lumawak na eh, yung pagtalikod, no, sa pagtuo. No, Matthew 24:10-12, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. No? Tandaan na ito na, nga mag-abot na gid, no? Sa uli nga dadlaw damo sa mga word of God nga hindi sang-ayon, hindi ayon. No? And because lawlessness will abound, and love of many will grow cold. Kaya nga sometimes when you pray, sometimes, no, or someone will, or our pastor will going to ask, ay, ikaw muna mag-preach. No, hindi po yun, hindi po yun. Sometimes, ano bang ipipreach mo? Yung blessing ba? Yung grace ba? Yung ganito ba? Ganon yung iniisip mo kagad eh. Pero if you keep now on searching, no, kung ano yung ipipreach mo, ay hindi, walang power. When you open, no, or something, you will open something, no, yung balasahon, yung sin, yung talagang nagadulot sa imong tagbisoon, no, because of what? No? It is sin, because of sin, nahulog ang tao. That's why, ang gusto sa Ginoo nga magbalik sa iya, na without blemish and without spot. That's why every time, ako, gusto ko talaga yung word, yung preaching na talagang pinapakita sa iyo, talagang sinasabi sa iyo yung kasalanan mo kasi yun naman ang importante. No, sino magsiling sa atin? Ibang tao? No, siyempre, it is the word of God, through the word of God. No? Because the word of God is the one who will going to we will be consecrated, no, and justified by His name. So yun ang nagiging holy tayo or being devoted. Again. Or something ayaw eh. Ayaw ng spirito natin pero wala tayong magawa. Ganun talaga eh. So the many false prophet will rise up and deceive many, and because lawlessness will abound, the love of many will grow old. So siling niya din eh. And because, no, ang kadamuan na naman, no, ang lawlessness will abound. No, ang mga kadamuan naman, katarantaduhan na naman, no, ang magdamo. No, kag ang gugma sang iban, tawag sini, maglamig na naman. No, sa kanina, na gid eh. Madula na gid eh. Maglamig ang ilang pagtuo. So, amo nang bantayan natin, bantayan natin. And 2 Thessalonians 2:3, let no one deceive you by any means. For that day will not come unless the falling away come first, and the man of sins is revealed, the son of perdition. An apostate person. Apostate person is someone who once believed. Ito po yung apostate person. Siling niya is someone who once believed
no? Yung taong naniwala, no? Had great faith, na ipakita niya na napakagaling yung faith niya. Talagang ang bilis-bilis niya, ang 20 sa kadasig, no? Sa atin pa. And then he rejected God's truth. No? Pero about the truth, no? Ayaw niya. He reject. No? About the truth. No? Apostasy is a rebellion against God because it a rebellion against truth. No? Pag nagre-rebelde ka about the truth, so nagre-rebelde ka rin sa Diyos. There are so many raised in Christian homes taught the faith as children and even who serve in full-time ministry who eventually fall away. Ang dami, ang tagal na maraming matagal na pero nawala pa rin. This should not be surprising at this is taught throughout Scripture. No? Hindi na kita manibago pa kung mag-arabot ang inang mga butang. Kung madamo sang may madula sa pagpangalaga. Kasi sinabi na ni Paul Sabi niya, no, kanina sa ating passage, that in latter times some will depart from their faith. No? That's why we should rather expect it. No? Mula kung damo sa madula, sa pagtuo, no? Expectaran na nato na di na ta magtingala. No? Ang aton lang, just pray. Pray for the church. Pray for our pastor. Pray for all the believers. Pray. In every ways. In every day, pray. So, because, sabi nito, we should rather expect it because Jesus Himself said it would happen. And this will be one of the signs of His second coming. Ito ang mga sign of His second coming. Hindi lang yung magkakaroon ng war, magkakaroon ng water into blood, o magkakaroon ng mga ito rin yung mga sign. So the Word God tells us that apostasy is predictable and inevitable. There will always be those who make a temporary response to the gospel but have no genuine faith in God. So mayroong magre-respond a temporary response to the gospel, pero walang genuine na pagtuo sa Ginoo. We should not be surprised. Huwag tayong masurpresa when they leave, and should remember the words of John. So for that, isipon natin ang word ni John. Siling ni John in 1 John chapter 2 verse 19, they went out from us, but they were not of us. So sa una pa lang, nung pumasok sila, hindi na sila sa aton. Sila nga, if they had been of us, they would have continued with us. Kaya kung sila sa aton git, so, yung perseverance, yung mag-continue sila sa pagtuo, nga magupod sa aton. Sila nga, ni John. But they went out that they might be made manifest that not of them were of us. So those who depart from faith were never truly matured as Christian. So, yung mag-depart o maghiwalay, or mag-alis, sa sininga pagtuo, were never truly matured Christian. So, hindi sila ang matuod gid nga matured na Christian. So, kung sometimes, parang matsyag mo, gisa, raman na sa platyago na to, sometimes, namaluyata, sometimes, nga daw hindi ta, wala kita, di ba? Matsagan natin. Pray lang. Just pray and pray and pray and pray. So that's why our relationship is from our God. Yun na naman yung importante. Pero kung isip mo, nga andun ka, para ikaw gid ang muna. So, ako gusto ko lang mapungko Gusto ko lang mamati. Pero, salamat sa Ginoo, baskin sa masining mga butang, at least, inasuplayan sa Ginoo, ginabless man sa Ginoo. At least, ngayara magaling ka pamati, siling gani,
Patuloy tayo. The seed of gospel will never produce. So those who depart from faith were never truly matured as Christians. The seed of the gospel never produce true conversion, no, in them. So yung seed of the gospel, which is the word of God, nga ginahaboy sa ila, no? Kaya nga siling sa Ginoo ang iban ng mga pulong, iban ng mga seed, nagabot dito doon sa mga daanan, kang hindi kayo nagtubo. Ang iban dito sa mga tunukon, no? Ang iban dito sa mga batuhon. Kag ang iban niya dito gid sa may good soil. So mo na nga hindi ta matingala nga hindi gid nag-produce, no, a true conversion in them. Nga hindi gid nagbago, no, sila, no. So if it had, no, they would have continued. Kung tani, no? Kung tani naghatagid sang nagbag-o gid sa ila, hindi kung tani sila naghalin. Amen. So the problem with these people is that they were once figure of the faith and have their influence on some people. And at the same time, they are being very vocal and bold about it. Sometimes, kung magaling sila, bukal pa sila. No, sometimes, sinambal nila, amunin. No. Shockingly, they still want to influence others. No? May lang tao magaling pa, i-influenceahon pa ang ibang tao. No? For what purpose? No? As they announce they have left the church, they make such a bold new instance about their new insight or new truth. As if God has new revelation and He chooses to reveal it to them. Amen. So, basically, they are saying, I've been a believer and taught something for many years and lead generations of people including my family. And now, I no longer believe it. No? Sa kadugay-dugay niya, sa uli-gali. No? Wala namang gali. O, hindi nagaling siya, no? Nang lamig, hindi lang nang lamig, nawala gin eh. So, pero dumdumon mo, sino nag-pray sa mo? Sino nag-bless sa mo? Through the prayer of the elders, through the prayer of your pastor, through the prayer of the believers. And then, nung nag-bless ka, and then, sabihin mo na, ay, hindi naman pala, no? Ganito, ano? So, that's why we need to have to have knowledge, to have now what we call this one, a relationship to our Lord Jesus Christ. Kailangan mayroon tayong pundasyon, no, ng doctrine or teaching. No, hindi lang gasimba lang ta sa pila ng katuig. No, wala ta kabalo kung nga nagasimba ta. No? O kung gasimba lang ta kay iti, no? Tungod kay tungod kay iti, amo na nanto mo. Di ba? Pero we really not knowing about really the foundation. Why? Kung nga naarat ka rin sa pagtuo nga mo ni. Di ba? No? Ang ato lang naisip, nakasimba ko, wala na ko sala. No, ginawat ko na si Kristo. No, pagwa mo simbahan, hindi, tubo naman sungay mo, magpakasala na naman tati kay, no, nakasimba ta eh. No? Hindi yun. Hindi yun ang pinaka-eksakto if you read the Bible. It is about genuine repentance. Kag ang silingkid sa Ginoo, talikuran mo gid ya. No, ang imong mga sala. No, kag magpadayon ka gid nga ara sa iya. No, kay kung magbalik ka dito, it means there is no genuine, no, repentance, or there is no truth in you. Di ba? So, amo gid yang matuod, no? Na why tayo kaya muhat, di ba? Amo yang tuod. Kaya silingan ni, no? Now I no longer believe it, therefore I'm going to loudly and boldly tell people it was all wrong
and I'm going to lead them to my next truth. No? May mga tao, may mga andong, mahalin lang sa simbahan, manginganyo pa. No, kay mayroon na daw siya kung truth. No? So, that's why we should always examine ourselves about the truth of this life. So, it's truly unusual and ironic, but not surprising because apostates from divine viewpoint are disassociated from reality in their human viewpoint. So, amo na ang pagtudlo naton, no? I'm sorry, kakatol naman ang ilong. Ang pagtudlo naton, it is about in the Word of God. Sa aton, no? Sometimes we will going to expound through our experience. No? Gina-expound natin ang Word of God tungod sa aton. Amo na nga sa una, no? Kung magwali, no? Sang tawag sini, sang hindi ka pa dugay, hindi ka pa gid, no, dugay sa nga church, mahirap magwali. Why? Because hindi mo pa nakita ang works and wonders of our Lord Jesus Christ. That's why mahirap na i-connect 'yon. No? No, kung it means kung sa ulo mo lang wala ka namang magpapatunay about testifying, no? Na na-heal ka, na nagkaroon ng provision, na walang-wala ka na, nagkakaroon ng blessing, ng favor, nagkakaroon ng peace of mind, yung mga malaking utang nababayaran, di ba? Yeah, di ba? No. Naiiyak ko, ako nga isang una. No, halos hindi man naman simbang ginapalibutan ng simbahan. Pero, no, it is a miracle, no? A big miracle sa kinabuhi ta, na kung natong arat na dira nga church, no, in this church, sa Baguio Church, sa United Pentecostal Church, maski na alas 12 sa gabi, malakati mo itong magsimba. No? O kung diin pa, magpuli, tayo launa, tayo alas 2 sa gabi. Tayo masimba. No? Pero sa una, ara lang ta, bilalang ka, lakangon mo lang, simbahan na. Hindi ka pa masimba. No? That is a miracle. No? It is because of what? Because, no, the Spirit that is within you wanted to hear the Word of God. You wanted to dwell or something to be, to be a part, no, on that, sa sinang salimbawon, sa sinang matuo, gusto mo man mag-worship Because the truth is in you. Because, sabi ng Diyos, the true happiness is keep on hearing, is by hearing the Word of God and obeying it. Doon yung happiness natin. In the Word of God. So, and lastly, sabi niya, it's no wonder they despise leadership which God has established. They speak in judgment of the motives of someone in place of authority. So, in Titus 3:12, remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one. So, gini-remind kita to obey, to be ready for every good work. Kagano pa? To speak evil of no one. Na hindi kita magambal sa mga malaot, sa mga evil nga klase nga panghambal sa iba nga tao. Hindi lang sa sa tangan nga tao, hindi kita magambal sa hindi mayo. And also, to be peaceable. Kailangan ang piliong ginatong pirmi tong mga kasi siling galing ni Jesus Christ Blessed are those are the peacemaker. So hindi kita yang nagapadabo ka para mag-inawa yung iban to. Hindi kita yang nag-aboy sa mga marites dito para paawayon dito ang mga dapat ang ginapili na to na itong mga peaceable nga pamamaraan. No? And then gentle. Hindi kita pirmi nagapapuyayaw. Kaya mo, no? So, so sa mga gentle, dapat gentle lang. No? May ara compassion. So, no, isa do kita man ang ginabalansin no. So matuod man na kay isang baba naton sobra man.
showing all humility to all men. So anong dapat? Showing all humility. Dapat aragid ang humbleness, humility. Aragid ang pagpaidalong pagpaubos, no, sa aton. No? Muna nga, kung anong arati, no, humble lang ta. No? Because of what? Because we know the truth. And the truth is, no, it is about the Word of God. It is about, ano tawag sini? It is about being in the presence of our Lord Jesus Christ. Being good, and being humble. Andun gid talaga sa atin. Kasi kung pilion tayong peaceful na pamaraan, yung buhay natin nandun sa Diyos, no, hindi taway pang buhi ta. No? Pero kung gusto mo tanan nga butang, gusto mo tanan nga kalupaan, imo lang, hindi mo tanan tawaan iban, no? Hindi mo tanan, gusto mo ikaw lang, no? Hindi, no? Problema no? That's why we should always, maayo nga pagbutang, no? Kay hindi naman kita buhi sa mga bagay, no? Pero, no? Yung iba gani masiling ka nga tanan ning ala sa ilaya nga maski na mulan ni ilaya pero pirtis lang tawhay. Pirtis lang kamayo. Nami lakad law pero ikaw punong-puno na. Ara na tanan butang pero no, aga pa lang kusimod ka na. No? Because may kulang No? Ang kulang is our Lord Jesus Christ. And He's still knocking at the door of your heart because He wanted to dwell in your heart. Because He wanted to open. No? He wanted to enlighten your hearts and open the eyes of your spiritual realm. No? Nga makita mo ang kamayuhan sa Ginoo. No? Kagang siling niya, no? If you repent and then magsunod ka sa iya, no? Ang imong kalupaan, anong siling niya? I will heal their lands and bless them again and restore their fortunes. Sabi niya in Jeremiah, no? Wow, sabi niya nga, there's anything too hard for me? May arap ba mapudlay sa akon? No, wala. No? Kag siling bagin niya. No? Siling niya, mangayo ka mo. No? Call unto me, and I will answer thee. No? So, di na tamanawag sa Ginoo. No? Kaya kung harap ka sa Ginoo, no? In our path, no? May ara sa ibutang ng mga tao na mag-bless sa aton. Magtabon mo na. Na isa ka nga hindi madruhin ka sa una. Tapos, karon may mga tao nga nag-pray sa imo. Hindi ba lang dako ina nga mga butang, no, sa aton kinabuhi? Di ba? No, silingan isang iban, no, si Danilo, no? Tingla, daw sobrang na sa kwan. Pero, yun lang may imo mo. Kaya mo na iya mo. So, pasalamat na sa Ginoo. Okay, tigigrasyahan man ta. No? So, now that's it, no? Pasalamat ta, no? Nga wala magita sa pero in terms of prayer, maka-pray ta sa mga leader naton, maka-pray ta sa aton pastor, maka-pray ta sa mga saints, maka-pray ta sa mga viewers, sa tanan nga mga nga may sakit dra, no? Maka-pray sa aton, no? Maka-pray ta sa ila. So, nakuha na nga bullying or something, nagka-problema sila. Iban nga nito, gusto na mabigti, pero nakabati sila sa pulong sa Ginoo. Hindi na-enlighten, no, ang ilang mind, ang naginulsol. No? One time gani, iliwato ko naman, no? One time gani, no? Gaaburido ang isa ka ginikanan, kaya nagasakit. So, hindi man siya nag-asa ko, pero I offer a prayer, no? First time ko nag-offer sa prayer, simuluyon ko no? So, no? Wala lang tahuya sa iba yung bagay, pero something daw, amo ba? Pero simple lang ang prayer. Wala ka rin pila ka segundo. No? Pray lang that God, no? In the name of Jesus of Nazareth, be healed. No, and suddenly, immediately rather, ang bata nagtindog. No, naayo. Wala sila na hospital. So, pagkasunod nga adlaw, nagsakit akong tuhod. No? Sa una, arthritis, dito sa akong nadapa-dapa. Pero nag-abot rin tuhod ko.
So, siling ko, kung naayo to siya, dapat maayo man eh. No, I pray. No? Alam mo, nabatsagan ko, wala sang pain. Natula ang pain, pero araw pang. Pero I keep on praying and praying. No? And then, keep on, no, ginamove lang perme. No? Para siling sang sang isa ka expert na, no? Basking ka sakit, i-move mo lang, i-move para magkaroon ng grasa, liwat. No? Tama, man. No? It is by the grace of God and by hearing, no, the instruction. So, nagkakaroon ng healing. No? And we thank God for that. So, pasalamat ta. No? Gitisyan ko ganyan, hindi ko mainom mo daw. No? Tuod yun man. No? Tuod yun eh. No? With my mother, no, doon siya sa hospital. No? I pray. Because of what? Kasi ano kada mo, kwarta mo, kung daw pigado, gen, wala kang may mo. Prayer lang, gen. It is because of prayer na naghahatag sang kusog sa tao, nag-inspired sa liwat. No, it is the prayer because that sickness was made by the evil. I belong to the evil. Pero kung butangan mo sang word of God, no, word of God, you have to rebuke, no, that sickness. Kag ibutang mo, ang i-declare mo healing, no, hindi gina magdugay ang sakit na, no, magwas gina siya because you declare it by faith. No, kung nang makita mo gini, keep on, no, keep on praying and praying until such na makita mo nga may matabugid nga healing. No, mo nang gimbuhat ni Elijah. Pray earnestly. No, hanggat hindi mo makita may galong nga gamay, no, kay wala ulan for 3 years, no, wala kinsa nang untat hangtod nga wala nagdulom ang langit. Muna, no, ang prayer. No. Sometimes we pray 5 minutes. And then, ano pa? No, 10 minutes, okay na sa aton. Tapos, mag-expect kita nga grabe ang blessing nga panalangin. If you pray, buong gabi. Now, our Lord Jesus Christ, buong gabi. No, sabi niya, 1 hour prayer is just only a prayer nga hindi kita hindi kita matintal. No? Amen. So, that's our word now for tonight. So, hanggang dito lang tayo. Pagpatuloy natin kasi mahaba ito eh. Patuloy natin bukas. So, salamat po sa lahat po ng mga nanood for tonight, and also to Brother Nino Villadolid, Pastor Neil, and Brenda Limbaga, and also sa lahat po ng mga Saints sa Bagar Church, at sa lahat po ng mga viewers and all the Pentecostal Church, no, throughout the Philippines, no, and also sa Section 2, no, and also sa lahat po, no, sa Central Mindanao, no. So, magandang gabi po sa inyong lahat, and may the Lord bless you. So, before we end, pray tayo. Lord God the Father, mighty in heaven, thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for all the viewers. May you bless them and continue to supply and also provision nga magdaloy gid sa ila kinabuhi. Ikaw gid, Lord, magapanalangin sa ila, and let your word nga magadwell sa ila kinabuhi kag mag-manifest gid sa ila nga kinabuhi. Kag continue, Lord, your Holy Spirit be upon them and enlighten, no, their hearts for this truth, and also open, no, their eyes for this spiritual realm. Salamat, Ginoo. Salamat, my Lord, to our Pastor Nila Cuesta, and also to all the elders and also the saints of Bagar Church. Salamat, Ginoo, and may, no, the Lord God bless you sa lahat ng mga viewers. In Jesus' name, I pray. Amen. God bless everyone, and good evening once again.